Tinawag na kasinungalingan ng ilang binanggit na personalidad ang akusasyon ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico na tumanggap umano sila ng pera. Saksi si Ian Cruz. Naging press conference ang ginawang pagharap sa Mandaluyong ni dating Congressman Mike Defensor at ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Wala kasing senador na dumalo kahit pa sinabi ni Defensor na dito magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Bukod sa 18, may 4 pang bagong testigo mano ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Isa sa kanila ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siya sa nag-deliver ng male-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo noong kongresista pa siya. Binanggit din niyang nahatiran nila ng pera si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then, pakalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martic side yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo pero nauna na nilang tinanggi ang mga paratang. Pinasinungalingan naman ni Garcia ang akusasyon. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi na nag-aakusa dahil dati 4 na maleta daw ang ibinigay sa kanya. Ngayon ay bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung anong sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Nagpakita rin ng iba't ibang larawan ng mga ex-bodyguard ng mga umunoy delivery ng mga maleta. Meron ding larawan ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni COSA Misibis Aviation and Development Corporation. May larawan din sina Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Co. Pero wala na silang ibang binanggit na detalye. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangilinan na puro pasaring, aligasyon at palabas lang anya ang mga ito. Gusto lang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag pa niya, walang basihan ang tinawag niyang tangkang pagdungi sa kanyang pagkatao. Pananagutin daw ni Pangilinan ang mga nag-akusa sa mga paninirang ginawa nila, pati sa pagdamay sa kanyang pamilya. Ang isa namang dating tauhan umano ni Co, idinetalye ang paghahatid daw ng male-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Zaldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Dating nasa Cayetano Block sa Escudero pero nakiisa sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Escudero. May larawan din si dating PNP Chief at ngayong MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito noong hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Co. Pero wala ulit silang ibinigay na detalye at wala ring ipinakitang ebidensya. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang. Tinawag na kasinungalingan ni Arnold Clavio ang bintang na anyay nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang itinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay
walang kakwenta-kwentang binta. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Idinawit din ng mga umunoy dating bodyguard ni Ko ang kolumnistang Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.